Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sapilitang pinapasok ng mga taong mararahas. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa kaharian ng langit. Kung naniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Makinig ang may pandinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay voice. Sa gitna ng katahimikan ng disyerto, isang tinig ang lumalakas. Hindi ito tinig ng hari, hindi tinig ng politiko, hindi tinig ng mayaman, hindi rin tinig ng artista. Isa itong tinig ng isang propetang suot ay balahibo ng kamelyo at ang pagkain ay pulot-pukyutan at balang. Ngunit ang tinig niyang ito ang naging hudyat ng isang bagong simula. Ito ang tinig na nagturo sa mga tao kung paano maghanda. Ito ang tinig na tumatawag sa pagbabalik loob. Ito ang tinig na nagpakilala sa liwanag na darating. At sa Ebanghelyo ngayon, kinikilala ni Jesus na walang sino man sa mga isinilang ng babae ang hihigit kay Juan Bautista. Tinig, voice. Ito ang salita na sumasalamin sa kabuuan ng mensahe ngayon. Sa panahong maraming boses na sumisigaw, maraming opinyon, maraming maingay, saan natin maririnig ang tunay na tinig na dapat nating pakinggan? Sino ang tinig na gumigising sa ating budhi? Sino ang tinig na nagtuturo ng daan? At anong tinig ang pinipili nating sundan? Si Juan Bautista ay hindi lamang isang tinig sa disyerto. Siya ay tinig ng Diyos na nagsasabing, magsisi kayo at magbalik loob. Sa modernong panahon, madalas nating ayawan ang mga ganitong tinig. Hindi ito kaaya-aya. Hindi ito nagpapakilig. Hindi ito nagbibigay ng aliw. Ngunit ang ganitong tinig ang kailangan natin upang magising mula sa ating pagiging komportable, mula sa ating espiritual na pagkakatulog, mula sa ating pagiging manhid sa kasalanan. Ang problema ay hindi kawalan ng tinig, kundi ang tinig, kakayahang makinig. Yun ang problema. Nandyan ang mga tinig ng simbahan, ng mga propeta ng ating panahon, ng mga dukha, ng mga biktima ng karahasan, ng mga batang iniwan, ng mga magulang na hirap sa buhay, ngunit dahil abala tayo sa ating sariling mundo, abala sa mga ingay ng teknolohiya at mga pansariling agenda, hindi na natin naririnig ang tinig ng Diyos sa ating paligid. Ang panahon ng Adbyento ay isang panahon ng pakikinig. Pakikinig sa tinig ng Diyos na dumaraan sa katahimikan, sa panalangin, sa salita ng Diyos, sa tinig ng ating kapwa, at sa tinig ng ating sariling konsensya. Ngunit minsan, ayaw nating makinig kasi natatakot tayong mabago. Gusto natin ang Diyos na nagbibigay ng aliw, ngunit ayaw natin ng Diyos na nagtutuwid ng ating mga pagkakamali at ng ating mga pagkukulang. Gusto natin ang Diyos na nagpapagaling, ngunit ayaw naman natin ang Diyos na nagsasabing, magsisi ka, magbago ka, ibahin mo yung pamumuhay mo. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang may pandinig ay makinig. Isa itong paanyaya at hamon, sapagkat hindi lahat ng may tainga
ay marunong makinig at hindi lahat ng nakikinig ay handang sumunod. Si Juan Bautista ay tinig ng pagbabagong loob, ngunit siya rin ay tinig ng paghahanda. At ang pinakamagandang paghahanda sa pagdating ng Diyos ay ang pakikinig sa kanyang tinig. Kahit ito ay masakit pakinggan, kahit ito'y nag-aanyaya ng pagbabago. Ang tanong, may tinig ka rin ba? Sa sarili mong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong komunidad, ikaw ba ay tinig ng pag-asa, ng pagbabalik loob, ng kabutihan? O ikaw ba ay isa lamang sa maraming tinig na nagpapalabo ng mensahe ng Diyos? Bilang Kristiyano, tinatawag tayong maging tinig din ng liwanag sa kadiliman, ng katotohanan sa gitna ng kasinungalingan, ng awa sa gitna ng puot, ng Diyos sa gitna ng mundo. Higit sa lahat, tandaan natin na ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita sa pamamagitan ng malalakas na tinig. Minsan, siya ay bulong ng Espiritu. Minsan, siya ay katahimikan sa ating panalangin. Minsan, siya ay tinig ng batang umiiyak, ng matandang nag-iisa, ng kaibigang nasasaktan. Makinig po tayo. Ang tinig ng Diyos ay nasa paligid. Ang tanong, handa ba tayong makinig at sumunod? Kaya magandang magnilay po tayo lalo na sa panahon ng Adbyento, na tingnan kaninong tinig ang mas pinapakinggan natin. Tinig ng Diyos o tinig ng mundo? Ano yung tinig na nangingibabaw sa ating puso ngayon? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming makinig. Sa gitna ng maraming boses at ingay ng mundo, hayaan mong marinig namin ang iyong tinig. Tinig na nagpapagising, nagtutuwid, at nagbibigay buhay. Gawin mo kaming tulad ni Juan Bautista, isang tinig ng pag-asa, ng katotohanan, at ng pag-ibig sa gitna ng disyerto ng buhay. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.